muling inatasan ng Philippine Navy ang dalawang bagong patrol ship na donasyon ng US. Inatasan ng Philippine Navy nitong Lunes ang dalawang patrol ship na donasyon ng United States, ang BRP Valentin Diaz, PS Negatibo 177 at BRP Ladislao Diwa, PS Negatibo 178, ang huling dalawa sa 14 na Cyclone-class vessels ng US Navy. Malugod na tinanggap ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang napapanahong donasyon mula sa Estados Unidos. Kung mas maaga nating makumpleto ang ating mga panlaban sa litoral, ay mas maaga tayong makakamit ang isang mas matatag na posisyon sa pagtatanggol sa ating mga karapatan sa soberanya sa 200 nautical mile exclusive economic zone, sabi ni Teodoro sa kanyang talumpati sa seremonya. Ang Department of National Defense ay naghahanap ng mas malaking budget para sa 2024 upang makamit ang mga layunin ng modernisasyon ng militar. P50 bilyon lamang ang naaprubahan mula sa P115 bilyong budget para sa modernization program sa mga deliberasyon ng budget noong nakaraang linggo. Sa gitna ng patuloy na pagsalakay ng mga Tsino, sinabi ni Teodoro na ang diplomasya ay dapat suportahan ng lakas ng militar. Kung ang iyong diplomasya ay walang malakas na spinal cord, gagamitin lang nila ito para itulak tayo. Kailangan natin itong itugma sa isang malakas na bansa, isang malakas na sandatahang lakas. Sinabi ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Ada CJR na ang mga idinagdag na barko ng Littoral Combat Force ay magpapalakas sa kakayahan ng Navy na ipagtanggol ang mga interes ng ating bansang maritime at palakasin ang ating kakayahang umangkop at liksi sa pagtugon sa iba't ibang hamon sa seguridad. Ang mga bagong barkong pampatrolya ay nagsisilbing isang mahalagang dagdag sa kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas na pangalagaan ang kaligtasan at soberenya sa mga karagatan ng bansa. Ang BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa ay magbibigay ng dagdag na kapangyarihan at presensya sa mga kritikal na lugar sa karagatan, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon at pag-aagawan ng teritoryo sa Timog China. Sa pagtanggap ng mga bagong barko, ang Pilipinas ay nagpapakita ng determinasyon na mapalakas ang kanyang depensa at protektahan ang kanyang mga teritoryo mula sa anumang banta sa seguridad. Ang kooperasyon at tulong mula sa mga kaalyado, tulad ng Estados Unidos, ay nagpapakita ng kahalagahan ng internasyonal na pakikipagtulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Samantala, ang panawagan ng kagawaran ng tanggulang pambansa para sa mas malaking budget para sa modernisasyon ng militar ay nagpapakita ng pangangailangan na masigurong ang bansa ay may sapat na kakayahan upang makayanan ang mga hamon sa seguridad, lalo na ang mga nauugnay sa teritoryo at pag-aari ng Pilipinas sa dagat. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng hukbong dagat at modernisasyon ng militar, ang Pilipinas ay nagpapakita ng determinasyon na maging isang malakas at maunlad na bansa na nagtatanggol sa kanyang mga interes at soberenya. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad at pagpapatibay ng Pilipinas bilang isang makabago at maasahang puwersang pandigma sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang pangako ng kagawaran ng tanggulang pambansa na pagtutok sa modernisasyon ng militar ay hindi lamang nagpapakita ng pangangailangan para sa pagsasaayos ng kasalukuyang kakayahan ng bansa, kundi pati na rin ang pangarap na maging isang pangunahing puwersa sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Sa mga bagong barkong pampatrolya, tulad ng BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa, ang Pilipinas ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na magkaroon ng malakas na presensya sa karagatan, hindi lamang bilang isang puwersang tanggulan, kundi bilang isang tagapagtaguyod ng kapayapaan at seguridad. Ang patuloy na pagsisikap na mapalakas ang kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas
ay nagpapakita ng pagtitiwala ng gobyerno sa kanyang sandatahang lakas bilang pangunahing saligan ng kaligtasan ng bansa, laban sa anumang banta sa seguridad, lalo na sa konteksto ng patuloy na mga pag-angkin at pag-aagawan ng teritoryo sa rehiyon. Bukod pa rito, ang suporta mula sa Estados Unidos at iba pang kaalyado ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga internasyonal na ugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagtutulungan sa larangan ng seguridad, ang bansa ay mas nagiging matatag at may kakayahang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Sa huli, ang pagtanggap ng mga bagong barkong pampatrolya ay hindi lamang isang tagumpay para sa hukbong dagat ng Pilipinas, kundi pati na rin isang patunay ng pagtutulungan at pagkakaisa sa pagitan ng Pilipinas at iba't ibang mga kaalyado sa internasyonal na komunidad. Sa patuloy na pagtitiwala at suporta ng mga kaalyado, ang Pilipinas ay magpapatuloy sa pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad, at kaunlaran sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang komisyong ito ng mga bagong barkong pampatrolya ay hindi lamang isang malaking hakbang sa modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas, kundi pati na rin isang paalala ng kahalagahan ng pagpapatibay ng kakayahan ng bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa karagatan. Sa paggamit ng mga sasakyang pandigma na ito, ang Pilipinas ay magkakaroon ng mas malaking kakayahang magpatrolya at magbigay ng proteksyon sa kanyang teritoryo laban sa anumang uri ng banta. Ang pagtanggap ng donasyon mula sa Estados Unidos ay nagpapakita rin ng malalim na ugnayan at pakikisama sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad at depensa. Ito ay nagpapakita ng pangmatagalang pagtitiwala at suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas bilang isang mahalagang kaalyado at kasosyo sa rehiyon ng Asia-Pacific. Sa kabuuan, ang pagdating ng BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa ay isang tagumpay para sa Pilipinas at isang paalala ng pangako ng gobyerno na palakasin ang kakayahan ng hukbong dagat upang mapanatili ang seguridad at soberenya ng bansa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, ang Pilipinas ay patuloy na magsisilbing isang tanggulang kaligtasan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya.